Houthis pinatamaan ng missiles ang oil facilities ng Saudi Aramco. IRGC inatake ang mga American base. At ano tong Iran's Khaybar-Shekan missiles? Gaano kalakas ito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Habang naghahanap si Donald Trump ng paraan para mapahupa ang gulo sa pagitan ng United States at Iran, isa pang armadong grupo ang nagbukas ng panibagong pressure point sa Middle East. Ito ang Houthis, isang kilusang militar at political organization na nakabase sa Yemen at matagal nang may malapit na ugnayan sa Tehran. Hindi sila regular army, pero sa loob ng maraming taon, nakabuo ang Houthis ng malawak na arsenal ng ballistic missiles, cruise missiles at attack drones. Nakontrol din nila ang malaking bahagi ng Northern Yemen, kabilang ang capital na Sanaa. Dahil dito, hindi na sila maituturing na simpleng rebel group lamang. May kakayahan na silang umatake sa mga target na daan-daang kilometro ang layo, kabilang ang mga oil facility at commercial ships sa rehiyon. Ang Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking oil producer sa mundo at ang ekonomiya nito ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na produksyon at pag-export ng langis. Ang pangunahing kumpanya nito, ang state-owned na Saudi Aramco, ang nangangasiwa sa malalaking refinery, storage facility, pipeline at export terminal ng kaharian. Kaya nang ideklara ng Houthis na tinarget nila ang mga pasilidad ng Saudi Aramco, direkta itong pag-atake sa economic backbone ng Saudi Arabia. Ayon sa Houthi forces, nagsagawa sila ng dalawang magkahiwalay na operasyon. Ang unang wave ay nakatutok sa mga sensitibong pasilidad ng Aramco sa Hizan, isang coastal region sa southern Saudi Arabia na malapit sa border ng Yemen. Gumamit sila ng dose-dosenang ballistic missiles at drones na sabay-sabay na inilunsad para ma-overwhelm ang Saudi air defense systems. Hindi pa natatapos ang unang operasyon nang sumunod ang panibagong attack wave laban sa Yanbu, isang mahalagang industrial at oil exporting city sa western coast na matatagpuan sa Red Sea. Sa ikalawang operasyong ito, gumamit sila ng kombinasyon ng ballistic missiles, cruise missiles at drones. Mas komplikado ang ataking ito dahil magkakaiba ang altitude, bilis at direksyon ng bawat weapon. Ballistic missile, lumilipad ng mataas bago mabilis na bumagsak sa target. Cruise missile, lumilipad ng mababa at sumusunod sa terrain upang maiwasan ang radar. Drones, mas mabagal pero pwedeng gamiting decoy o direktang pambomba sa isang installation. Sa ganitong coordinated attack, kailangang sabay na bantayan ng Saudi forces ang iba't ibang bahagi ng kanilang airspace. Kahit makapag-intercept sila ng maraming projectile, sapat na ang isa o dalawang makalusot upang makapinsala sa refinery, storage tank, pumping station o pipeline. Kasabay nito, tinarget din ng Houthis ang mga Saudi oil tanker na dumaraan sa Red Sea, ang mga barkong nagdadala ng langis mula sa mga daungan ng Saudi papunta sa international market. Ang rivalry ng dalawang kampo ay hindi bago. Nagsimula ang Saudi-led military intervention sa Yemen noong 2015 matapos mapatalsik ng Houthis ang internationally recognized government. Nakita ng Riyadh ang paglawak ng grupo bilang security threat, lalo na dahil sa suporta ng Iran sa kanila. Sa mga sumunod na taon, nagsagawa ang Saudi coalition ng airstrikes sa Yemen, habang gumanti naman ang Houthis gamit ang missiles at drones laban sa mga airport, military base, oil facilities at border towns ng kaharian. Bagamat nagkaroon ng truce noon, hindi tuluyang natapos ang tensyon. Sa bagong escalation na ito, sinabi ng Houthis na ang kanilang operasyon ay tugon sa patuloy na pag-atake ng Saudi at sa paghihigpit sa pagpasok ng supply sa Yemen. Ginamit nila ang prinsipyong blockade for blockade at escalation for escalation. Para sa Saudi Arabia, malaking problema ang ganitong strategy. Mahal ang pagpapatakbo ng advanced air defense systems. Ang bawat interceptor missile laban sa isang murang drone ay nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa mismong target. Samantala, ang Houthis ay gumagamit ng mas mumurahing sandata tulad ng Al-Mandab anti-ship cruise missile, Quds cruise missile at iba't ibang variant ng attack drones. Hindi nila kailangang ganap na wasakin ang buong oil industry ng Saudi Arabia. Kailangan lamang nilang magdulot ng sapat na panganib upang ihinto ang operasyon, ilihis ang ruta ng mga tanker, pataasin ang insurance cost, at guluhin ang tiwala ng global market.
Kahit maliit ang aktual na pinsala, ang epekto ng takot sa susunod na pag-atake ay sapat na para magpataas ng presyo ng langis. Sa loob ng maraming dekada, umaasa ang Riyadh sa security partnership nito sa United States para sa mga advanced weapons, intelligence at air defenses. Pero habang abala ang Washington sa direktang komprontasyon nito sa Iran, lumitaw ang tanong kung gaano kalaking suporta ang maibibigay nito sa Saudi Arabia habang sabay-sabay na umaatake ang mga Iran-backed proxy. Hindi man direktang kontrolado ng Tehran ang bawat galaw ng Houthis, pareho silang nakikinabang kapag napipilitan ang US at Saudi Arabia na hatiin ang kanilang military resources. Sa isang panig, kailangang protektahan ng Washington ang mga base nito sa Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain at Iraq. Sa kabilang panig, kailangang bantayan ng Saudi Arabia ang buong energy infrastructure nito. Sa pag-atake sa Aramco, ipinakita ng Houthis na kaya nilang ilipat ang pressure mula sa battlefield ng Iran patungo sa economic heart ng Saudi Arabia. At habang sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala, panibagong banta ang mabilis na nabuo. Inilagay na rin ng Houthis sa ilalim ng blockade ang Bab al-Mandab Strait, ang pangunahing daanan ng mga langis. Habang binabantaan ng Houthis ang Bab al-Mandab Strait, isa pang pag-atake ang iniulat sa kabilang bahagi ng Saudi Arabia. Sa pagkakataong ito, hindi nagmula sa Yemen ang mga drone kundi sa Iraqi territory. Ayon sa Saudi Defense Ministry, nakadetect ang kanilang air defenses ng mga unmanned aerial vehicles na patungo sa mga petroleum facility sa eastern region, kung saan matatagpuan ang pinakamahalagang oil field at export infrastructure ng kaharian. Mabilis na na-intercept at nawasak ng Saudi air defenses ang ilang drone. Gayunman, itinuring ng Riyadh ang insidente bilang bahagi ng isang coordinated campaign at direktang itinuro ang mga Iran-backed militia sa Iraq. Matagal nang may mga armed group sa Iraq na may political at military links sa Tehran. Marami sa kanila ang nabuo noong lumalaban pa sa Islamic State bago naging bahagi ng mas malaking network na may sariling missiles, rockets at attack drones. Kabilang ang ilang faction ng Popular Mobilization Forces. Bagamat ang ilang unit ay isinama sa Iraqi security structure, may mga grupong mas tapat sa Iran at sinusunod ang sarili nilang agenda. Strategic para sa Iran ang Iraq dahil nagsisilbi itong tulay patungo sa Syria at Lebanon. Dahil malapit din ang border nito sa Saudi Arabia at Kuwait, kayang gamitin ng mga milisya ang lugar para maglunsad ng mga drone nang hindi direktang sangkot ang mismong teritoryo ng Iran. Dahil dito, agad na hiniling ng Riyadh sa Iraqi government na pigilan ang paggamit sa kanilang lupa para sa mga pag-atake. Subalit komplikado ang sitwasyon para sa Baghdad. May sariling commanders, sandata at political influence ang mga milisya, kaya hindi madaling ipatigil ang kanilang operasyon sa isang order lamang. Ang pilit na pag-disarm sa kanila ay pwedeng magdulot ng internal conflict sa Iraq. Ang pagpapabaya naman ay pwedeng mag-imbita ng gantihang atake mula sa US o Saudi Arabia. Ang pagpili ng mga milisya sa Eastern Region ay hindi tiyamba. Ang pagtama sa isang central processing plant ay pwedeng magputol sa koneksyon ng maraming oil field patungo sa mga export terminal na magdudulot ng delay sa shipment at pagtaas ng global oil prices. Ito ang parehong strategy ng Houthi at Iraqi militias. Maglunsad ng mumurahing drones para ubusin ang mga interceptor missiles ng Saudi Arabia at pilitin silang gumamit ng mamahaling radar at combat aircraft. Dahil dito, napipilitang hatiin ng Saudi military ang kanilang depensa sa tatlong prente, sa Jizan at Yanbu laban sa Houthi missiles, sa Red Sea para sa mga tanker at port, sa Eastern Region laban sa mga drone mula sa Iraq. Samantala, sinabi ng Houthis na ang kanilang mga huling pag-atake sa Aramco at sa dalawang oil tanker sa Red Sea ay tugon sa Saudi airstrikes sa Hodeidah, isang strategic port city sa Yemen. Malinaw na magkakaugnay ang mga operasyong ito. Hindi kailangang direktang mag-utos ang Iran sa bawat grupo. Sapat na ang pagkakaroon nila ng iisang kalaban at magkatulad na layuning pahinain ang Saudi Arabia at United States. Para sa Riyadh, hindi na ito simpleng border conflict, kundi isang multi-front security crisis. At habang sinusubukang protektahan ng Saudi Arabia ang kanilang infrastructure, patuloy ding tinatarget ng Iran ang mga American base sa rehiyon.
Sa kabila ng sunod-sunod na airstrikes ng US laban sa Tehran, patuloy na nakalulusot ang ilang Iranian missiles na may kapansin-pansing katumpakan sa pagtama. Habang abala ang American forces sa pagprotekta sa kanilang mga kaalyado, napansin ng military officials na mas nagiging accurate ang mga missile strike ng Iran. Halos 2 linggo nang binubomba ng United States ang Iranian territory. Tinatarget ang mga coastal radar station, air defense site at missile depot sa pag-asang mawawalan ng Iran ng kakayahang gumanti. Pero taliwas sa inaasahan, nakapagpatuloy ang Tehran sa pagpapakawala ng ballistic missiles. Isa sa pinakamabigat na pag-atake ang tumama sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan na ginagamit ng US para sa regional operations at surveillance. Ilang Iranian missile ang nakalampas sa air defenses nito na nagresulta sa pagkamatay ng 3 American soldiers. Malaking dagok ito sa Washington, lalo't na unang ipinahayag ni Donald Trump at ng iba pang opisyal na halos wasak na ang missile program ng Iran. Paano ito nangyari? Ang sagot ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Sa loob ng maraming taon, nagtayo ang Iran ng mga tinatawag na underground missile cities, mga complex ng tunnels, storage chambers, mobile launch areas at command centers na baon sa ilalim ng mga bundok. Kahit matamaan ang entrance ng isang pasilidad, operational pa rin ang ibang tunnel at maaari pa ring ilipat ang mga launcher sa ibang exit. Mahirap itong sirain kahit gamitan ng satellite surveillance at bunker buster airstrikes. Bukod dito, nagbago rin ang teknolohiya ng missiles ng Iran. Ang kanilang mga warhead ay nakakapagmaniobra na sa terminal phase o huling bahagi ng paglipad. Sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon, altitude at bilis bago tumama, nagiging mahirap para sa mga air defense systems na kalkulahin ang eksaktong landing point ng missile. Kapag isinabay pa ang mga ballistic missile sa mga drone at decoy mula sa iba't ibang direksyon, nagkakaroon ng saturation sa radar ng US. Sa loob ng ilang segundong pagpapasya, ang pagpapatama ng interceptor sa maling target ay nangangahulugang pagpapalusalot sa tunay na warhead. Tila ginagamit din ng Tehran ang bawat pag-atake para suriin ang responde ng THAAD at Patriot systems. Mula sa nakuha nilang datos, kung gaano kabilis mag-react ang radar at ilang missiles ang kayang harangin ng sabay-sabay. Ina-adjust nila ang flight path at launch timing sa mga susunod na attack wave. Natututo ang Iran habang nagpapatuloy ang digmaan. Samantala, iniimbestigahan ng American intelligence kung nakakatanggap ang Iran ng satellite imagery o targeting data mula sa Russia para matukoy ang weak points ng mga US facility sa Gulf. Dahil dito, mabilis na nababawasan ang stock ng interceptor missiles ng US at ng mga kaalyado nito. Sa bawat attack wave, kinakailangang magpaputok ng 2 o higit pang mamahaling interceptor laban sa isang mas murang Iranian missile upang masigurong mababagsak ito. Kahit napapabagsak ng US ang karamihan sa mga missile, ang ilang nakakalusot ay sapat na para makapinsala sa mga runway, hangar at radar systems. At pilitin ang US na ilipat ang kanilang mga sundalo at kagamitan sa mas ligtas na lugar. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, isang particular na missile ng Iran ang naging pangunahing sakit ng ulo ng American military planners, ang Khaybar-Shekan. Ang Khaybar-Shekan na nangangahulugang fortress breaker, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang US at Israel. Isa itong medium-range ballistic missile na may range na hanggang 1,500 kilometers at kayang magdala ng 550 kg high-explosive warhead. Sapat ang lakas nito para puminsala ng radar installation, aircraft hangar o ammunition depot. Ang pinakamapanganib na katangian ng Khaybar-Shekan ay ang maneuverable re-entry vehicle nito. Ang ordinaryong ballistic missile ay may predictable na trajectory, kaya madaling kalkulahin ng radar kung saan ito dadaan. Subalit ang Khaybar-Shekan ay may mga movable control surface na nagbibigay daan para magpalit ito ng direksyon habang bumabagsak sa bilis na halos Mach 8. Sa ganitong bilis at pagsisigzag, napipilitan ang air defense radar na mag-recalculate na madalas ay huli na para makatama ang interceptor. Bukod sa kakayahan sa ere, truck-mounted din ang missile system nito. Hindi ito nangangailangan ng permanenteng launch pad.
Maaari itong ilabas mula sa mga underground shelter, mag-set up at maglunsad sa loob lamang ng 15 minutes at mabilis na bumalik sa pagtatago bago pa makaresponde ang mga fighter jet o satellite ng kaaway.